mapapansin nyo, meron akong ditong damit. So, ito po ay blouse. At, ito po ay may sira. So, ang damit po na ito ay, kung mapapansin nyo po, kulang po siya ng botones. So, sa pamamagitan po ng pananahi sa kamay, pwede po nating ibalik yung nawawalang botones. Paano? So, ang unang hakbang ay, syempre, ready muna natin yung mga gagamitin nating kagamitan. So, maghanda tayo ng lapis, ng ating gagamitin na karayom at sinulid. Siyempre po ang ating botones. So, para hindi siya nawawala, tusok lang natin siyang ganyan sa ating pin cushion. At siyempre ang ating gunting. Ano ang unang hakbang sa pagkakabit ng botones? Okay, ang una po natin gagawin ay lalagyan natin ng marka yung bahagi ng tela kung saan nawala yung botones. So, paglapatin lang natin siya. So, ito po yung uhales, yung pinakabutas. So, doon po tayo maglagay ng marka. Kaya pag ibinuka natin siya, makikita nyo, ito po yung ginawa nating marka. Okay, lagi nyo na pong tatandaan na kapag tayo po ay nagkakabit ng botones, ang gagamitin po nating sinulid ay yung kakulay ng tela. So, ito po ay tela. Ang tela nito ay puti. Kaya dapat ang gagamitin natin ay sinulid na puti. Pero para makita ninyo, for demonstration purposes, so gumamit po ako ng ibang kulay ng sinulid para makita nyo po. Kasi kapag puti yung ginamit ko, baka hindi nyo mapansin. Okay, ang una po natin gagawin ay, diba nalagyan na natin ng marka yung ating kakabitan ng botones. So, ang botones na nawawala ay yung tinatawag nating 2-hole button. Okay. So, ito po yung likuran ng ating damit. So, itutusok lang po natin yung ating karayom palabas dun sa ginawa nating marka. Ayan. Okay. At kunin natin ang ating botones at ipasok natin dun sa unang butas. Hawakan lang po natin para hindi gumalaw. Okay. Sumunod na gagawin ay ipasok mo yung karayom dun sa pangalawang butas ng botones at itusok mo uli dun sa marka na ginawa mo. Saka mo lang siya hihilahin. Hilahin natin siya palabas. So, tignan nyo pong mabuti yung kinakabit nyong botones. Kasi meron po yung ibabaw at saka meron yung likod. So, tignan nyo po kung alin yung mas magandang side ng botones. So, sa botones na to, ang palatandaan dito yung ano siya, may malalim na part. Okay. So, ang ganyan po magiging itsura niya sa likuran ng tela. So, uulitin po natin yan mga hanggang 4 na ulit, 4 na beses. So, tusok mo lang po yung karayom at siguraduhin mong dun siya lalabas sa butas. Okay, malapit dun sa ginawa nating marka. Okay, so, mula sa ilalim, tumusok tayo. Palalabasin mo siya sa ibabaw ng botones.
itusok mo yung karayom sa ikalawang butas ng botones, pabalik sa likod. So, wag po kayong lalayo dun sa ginawa ninyong marka. Okay, so nakakagawa na tayo ng dalawang tahi. Ulitin po natin ulit. Ulitin lang po natin ulit. So, dapat natin siyang mapalabas. Dapat malinis yung likod, ha. Siguraduhin nyo na pag hinila nyo yung sinulid, nakasagad po siya. Okay, tusok natin siya ulit. Okay. Hilahin. Okay, kapag nasa ibabaw na yung sinulid, i-check mo din yung ilalim kasi baka hindi mo nahihila ng gusto o baka naman naipit na dito yung sinulid. Yan. So, dali natin ulit sa pangalawang butas. At siguraduhin natin matusok siya doon sa pinakailalim. Hilahin lang natin ulit. So, dapat po malinis yung ibabaw. Malinis din yung likod. So, isa pa. So, mula sa ilalim, tutusok ako papunta sa ibabaw. So, lumabas siya dun sa isang butas. Pag nasa ibabaw na uli, tumusok ka uli dun sa pangalawang butas. Hanggang makarating sa likuran. Yan. So, napansin nyo, diba malayo siya dun sa marka. So, ulitin natin. Okay, yun. So, medyo mas maganda siyang tignan. Mas malapit. Hilahin natin. Okay. So, makikita nyo naman kung tama na yung kapal. Ang sumunod na hakbang na gagawin natin. So, nanggaling tayo dun sa likod. Okay, tusok tayo sa papunta sa ibabaw uli nung ating botones, tela. Pero, ang gagawin natin ay focus natin yung camera natin. Okay, hindi natin siya palulusutin dun sa butas. Andun lang siya sa bahaging ilalim nung ating botones. Okay, so gagawa natin ng pinakaliig yung ating tahi. So, tignan nyo mabuti. So, nung tumusok ako, pinalabas ko lang siya dun sa ilalim ng botones. Okay, ang susunod natin gagawin ay ipaikot mo siya. Ipulupot mo yung sinulid sa ilalim ng botones. Mga 3 beses. So, paano ko yung ginawa? Okay, ikot mo lang siya. Medyo lagyan mo lang ng alalay. Okay, pangalawa na to. Okay, ito naman yung pangatlo. So, kapag nakakatatlo ka na, okay, tandaan nyo na ang ating sinulid ay nasa ilalim ng botones. At mapapansin nyo naman, diba, medyo tumaas yung ating botones. Kung medyo napapansin nyo, mababa pa. So, ikot pa kayo ng isa. Ikutan nyo pa ng isa. Okay. So, medyo tama na yung kanyang kapal. So, tusok natin dun sa pinaka lalaman nyo naman kung nasan yung pinakamarka nyo ginawa kanina. Okay, tutusok ulit tayo pabalik sa likod. So, ayan po. Tumusok tayo sa papunta sa likuran ng ating tinatahi. Yan. So, naikabit na natin ang ating botones. So, tandaan, kung tayo po ay mananahi, kung ano po yung kulay ng tela, yun din po yung kulay ng sinulid. So, sa video na ito, ang ginamit ko po ay ibang kulay ng sinulid para po makita ninyo ng mabuti
kapag puti po kasi yung sinulid ang ginamit ko, hindi pansinin. Hindi nyo makikita. So, ang pinakahuling hakbang na gagawin natin ay ilalak natin or ibubuhol natin yung tahi natin para hindi na mawala, matanggal yung botones na itinahi natin. So, ang gagawin nyo po ay tutusok lang kayo ng bahagya ng maliit dun sa tela. Hilahin natin. Siguraduhin nyo lang na mag-iiwan kayo ng kapiraso na parang loop. Ayan, pabilog. Ganyan po. So, pag hinila nyo yan, ipasok nyo yung karayom dyan sa ginawa nyo na yan na loop. Hilahin. So, ulitin po natin ng isang beses pa. So, tumusok lang kayo ng maliit dun sa tela. Hilahin natin yung karayom. Mag-iwan kayo ng konting loop. Yan. Okay, tapos, ipasok nyo tong karayom at hilahin. So, pwede nyo na yan kupitin. At tandaan, pagkatapos gamitin ang karayom, itusok po natin sa ating pin cushion para hindi siya mawala. So, heto na po yung natapos natin na pagkukumpuni. So, diba kanina, kulang siya ng botones. Ngayon, kumpleto na. Okay. So, ayan po ang ating natapos na proyekto.